mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina at isang pitsel na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog nagsilang ng mga anak at ang maraming supling ay sa lungkot na sadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Napadadakila ninyo kahit ang pinakaaba, mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Tara, magnilay tayo sa araw na ito sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama niyo po ko, Father Kevin Crisostomo. Noong bata pa tayo, merong awitin na tinuro sa atin. Di ko alam kung naalala ninyo. Entitled Jesus Makes Beautiful. Sige nga, check natin. May action pa nga yun eh. Beautiful, beautiful, Jesus makes beautiful, Jesus makes beautiful things of my life, carefully touching me, causing my eyes to see that Jesus makes beautiful things of my life. Napakagandang awitin. Bata pa tayo, inaawit na natin. Pero ngayon magandang paalala sapagkat ang ebanghelyo natin ngayon ay isang awitin. Narig natin ang awit ni Maria, ang awit na pinamagatang Magnificat. At napakaganda na mensahe, very much similar sa ating action song nung bata pa tayo sapagkat ang Diyos gumawa ng magandang mga bagay sa kanyang buhay. Napaawit si Maria
sa kagalakan. Dahil sa paningin ng ibang tao, malas siya. Nabuntis, bago ikasal, pwede siya maparusahan ng kamatayan, pero buong tiwala si Maria sa plano ng Diyos. Ang kanyang pagbubuntis ay hindi gawain ng tao, kundi plano ng Diyos para dumating ang kaligtasan. Hindi makasalanan ng tingin, di tulad ng mga pagtingin ng tao, kundi pinagpala sapagkat sa pamamagitan niya, magaganap ang pangarap ng Panginoon. Hindi siya malas o bad news, kundi good news ang laman ng awitin ni Maria, ang Magnificat. Sabi nga, that the Lord makes beautiful things in our lives. 3 letter R ang ating pagninilayan, madaling tandaan. Unang letter R, rejoicing. Para sa atin na tayo, mga mabababa ang loob, tinitignan ng Panginoon at itinataas sa ating kababaan, at yan ang dahilan ng ating kagalakan. Ang panahong ito, panahon ng kagalakan, nangangamoy Pasko na, ilang araw na lang. Pero maganda rin pala sa atin, mga kaparokya, na ang dahilan ng kaligayahan natin, hindi yung regalo, hindi yung bonus, hindi yung pagkain, hindi yung pagtitipon, kundi ang Panginoon, na siyang darating sa buhay natin at magbibigay ng tunay na ligaya. Matuwa po tayo sa panahong ito, at ang dahilan ng ating ligaya ay walang iba kundi ang kilos at presensya ng Panginoon. Rejoicing. Pangalawang letter R, remembering. Dito sa awitin ni Maria, narinig natin, inalala ni Maria ang kabutihan ng Diyos. Paano naging mabuti ang Diyos at patuloy na nagiging mabuti ang Diyos sa araw-araw. Diba lagi natin sinasabi to, God is good all the time, and all the time, God is good. At mga kapatid, muli para sa atin na malapit na magwakas ang taon. At sana'y hindi tayo malunod sa kain, sa party, sa pagtanggap at pamimigay ng regalo, kundi gamitin natin ang panahong ito upang alalahanin kung paano naging mabuti ang Diyos sa atin. Remember how God has been good to you. Sana matuto din tayo mag-pause, hindi lang tuloy-tuloy sa mga gawain ng Kapaskuhan, kundi tumigil para alalahanin mabuti ang Diyos araw-araw, kahit anong araw ng buhay natin. Pangatlo at panghuling letter R is reaching out. Ano hamon sa atin? Hamon din kay Maria. Ang awit na kanyang inawit ay hindi lamang basta awit, kundi hamon ng pagkilos. Kumilos sapagkat mayroong dapat gawin. At ano yon? Ibahagi ang regalo ni Jesus sa mga tao sa paligid natin. Regalo sa buhay ni Maria, si Jesus. Pero higit sa lahat, alam ni Maria na hindi niya dapat sinosolo ang regalong ito. Dapat niyang binabahagi. Diba sabi nga natin sa social media, higit sa like, share. Ayan, no? Kaya itong SND natin. Like nyo at i-share nyo na rin po para mas marami po ang makapanood. At ito rin para sa atin, wag lang tayo like ng mga blessings na ating tinatanggap. I-share din natin. Reaching out. Naku, magandang paalala, no? Ngayong panahong ito, sana po hindi lang tayo tanggap ng regalo. And for sure, sa ating mga parokya, meron po tayong mga outreach program para sa Kapaskuhan, gift giving, etc. Pinamaganda, binasbasan tayo ng Panginoon para maging pagbabasbas sa bawat isa. Pinagpala tayo ng Panginoon para tayo rin ay maging pagpapala. Tatlong letter R ng awit ni Maria, madaling tandaan. Rejoicing, remembering, reaching out. Yan din ang awit natin. Ginagawang maganda ng Panginoon ang ating buhay at nararapat lamang ibahagi natin si Jesus sa ating buhay. Let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, papasalamat po kami sa biyaya ng awitin ni Maria, ang Magnificat. Ngayong panahong ito, puro kami awitin. Christmas carol, Christmas song,
kahit na rin sa mga kung ano-anong Christmas party at gatherings. Pero sana, Panginoon, ang buhay namin ay maging isang awit. Awit ng kagalakan, awit ng kababaang loob, awit ng pag-alala, at awit ng pagbabahagi. Bless mo kami lahat, Lord, at nagpapasalamat kami sa mga blessings na tinanggap namin. Nawa, may bahagi din namin ito, lalo na po ngayong kapanahunan ng Kapaskuhan. Hiling na sa Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasolang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa ating pagninilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Shoutout ko lang, samahan niyo po ako, please pray. Birthday po ngayon ng aking tatay, Papa J. Crisostomo. Happy birthday sa iyo, Papa. Prayers for you, for good health, and of course, for your continued love and support sa amin po, sa pamilya, kay Mama, at sa aking mga kapatid, at syempre po sa inyo pong paboritong anak. At syempre, happy birthday din po, balita ko maraming nagbe-birthday ngayong panahon ng December. Happy birthday po sa inyo, pagpalain ko po kayo palagi ng Panginoon. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and see you soon.